This morning, I would like to talk about putting God first. God first. Kung sa may kahulugan nini magkaigsunan, kung may munta, unahon ang Diyos. Awan, sige na kadunggan, di na mamati, pero akong sakton. Usahay sa sige na ito kadunggan, di na ito matungkad kung sa'y kahulugan. Why do we need to put God first in our lives? Is God egocentric? Ang Diyos ba labihan tayo ka self-centered? Ganahan din siya na siya ang unahon? Insecure ba ang Diyos? Kaya nga naman yung nag-require na siya to put God first. Pag ingon na first magkaigsuunan, kasagaran na kung una-una is number 1, prior to or before. Dili na mao ang true meaning of what I mean putting God first is making God the center of your lives. Siya ang sentro sa imong kinabuhi. Amen? So pag ingon nga dili lang siya imong top of the list of your priorities, it's not just that, kundi siya gayon ang kinatibukan sa imong kinabuhi. Mangutana ko ninyo, real talk. What is your highest priority? God or money? Ikaw papili on, okay, kagayunan, if there's an opportunity, what you will choose? God or money? Gamay naman ang money. Dakuan na to. Himuan na itong milyon o God kung sa pilihan. Gamay rin ako na. Himuan na itong bilyon. Alam pa sa income sa contractor. Bilyon. God or money? Hindi wala pa man. Siguro kung na times sa una sa lago na. Matthew 6:24 says, you cannot serve God and money. Okay? The rival of God is not demon, it's not Satan. It's the money. Money. Muna yung kaakbang sa Diyos. Muna ang mga tao, malipat. You cannot serve God and money at the same time. But we still can have both money and God. How? Make God is the master. Money is the servant. Ang Diyos, agalod. Ang money, sulukoon. Pwede yapon. But not nga mahimo siya, duha ang imong agalod. Dili ka makanagat sa duha ka agalod. Amen ba? Nagkauyong baterya. So therefore, you can still have both unless God is the master, money is the servant. Amen. Don't do it nga balihon nimo. Whom you love the most? Another question. Kinsa may imong mas ligo man? God or your family? So bahala ko, biyaan ka sa pamilya, God yapon. Ang tinuod mga makaigsuunan, this is real observation ako. When it comes kung pabor ang kailayunan to spend time with the family, unang ng family, bahala na diha ang simba. Usahay na to, banan to, unahon ang laang, suroy, birthday, pista, kaysa simba. So, asa man ang regalo na to, anak? Naigo ang family, kaya labi na, family, pagkapanipot, talagsara ni sila, anak, talagsara maka-anhidinhi, o niya, ako yung ma-priority ang family. Kami na, gikan din sa gawas, niya, daghang tinakuan, o niya, sugato, domingong kako. Abahaman na diya ang simba. Basta kayo unahon ang pamilya. Okay? Sayo pa na.
Atong tulaan igsoon. How can you tell that God is your highest priority? Kung saan niyo pagsubay kung ang Diyos pa Diyos, kung itong highest priority. Priority gani, labaw kay importante sa tanan. Lakit sa imong kinabuhi. Okay? Ang pinaka-importante ba kanimo, mao ang Diyos? Dili ang butang, dili imong trabaho, dili imong ambisyon. Importante ba nimo labaw sa matanan ang imong mga tinguha kaysa Ginoo? Importante mo kaigsunan na importante yun ato ning matunan. Kaya ang tanan ng desisyon nag-agad ini kay usahay na itong desisyon, usahay, nanamhid ka na lang, wala yun. Ang nagpahibalo ka na lang, wala yun panamhid. Ay, ba dito? Sulti na sila sa Ginoo, Lord, mauna ba yan din ako maasawa? Pangutana, nagpahibalo ka o nanamhid? Lord, dili nga trabaho akong gusto. Nagpahibalo ka ng tingali, wag yung manangin. Lord, gusto kong ato sa anak na lugar. Nagpahibalo ka lang, wag ka manangin. Kaya ang gusto nimo, nasa diyan ka magpahibalo, panalanginan ka sa Ginoo. Ang matingon na God will not bless us kung ato yung pangayon. Yes, God can bless us, but dili na mao ang pinaka the best. Maybe the second best. Usa nga, make God first. First. Now, first, mag-exunan, ako ni kadaan o across, ako name o acrostic. Ang first, put God first in your F, finances. I, interest. R, relationship. S, schedule. T, in your troubles. Put God first. Na sa tanan itong pagkabuhaton, una sa tanan sa finances. Nagingon ang Proverbs 10:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first and best part of all your income. First and best. Okay? Sa atong finances. Kusa nga, gikinahanglan nato nga atong pasigunggan ang Dios ni ining tanan. With our finances. Honor the Lord. Ang atong giving, dili lang na siya for the sake na respeto o kanang pakitang tao kay kita ang mahulog sa basket, pero it is an honor. It is giving respect. Giving respect to God. You are giving your best and your first. That's how God will kung sa mga bagay na himuon na ito ang Diyos na una sa tanan. With I, interest in all that you do, himuon na ang Diyos mahimaya. Okay? So whether you eat or drink, whatever you do, do it for the glory of God. In our interest, atong mga lingaw-lingaw sa atong sigurong mga habis, mga kaigsunan, put God first. Na Diyos na himaya niya ng tanan. Pamutan ako ng mga ugaling mo. Na himaya, magkang Ginoo, ano akong gibuhat mo? Kung madisgrasya ka, nakabaka ang proteksyon sa Ginoo ini, wala kuya. Kaya kung ano pasilong ang Diyos, wala hindi siya obligatong manalikod mo. Sa imong ambisyon, sa imong lakado, sa imong gusto, balikan mo, abroad ka, magawas ka, pero wag na sa kining kabubuton sa Ginoo, hindi siya obligado mong proteksyon mo. First and foremost, ikaw ang naghimo anak na desisyon. Imo ng desisyon. Kung sa nabantayan ng tamagaisunan, na sa tanan natin desisyon, rasya na lang na. Kung nasipit magalit ta, panalanginan niya po sa Ginoo. Pero ngano mang suwayan ang lisod kung naamay sa iyo, diha sa kabubuton sa Diyos. Yung siya, my yoke is easy. Ano sa yun? Ano makita ang lisod? Nanong dito mata sa atong kaugalingon ng mga desisyon na nag-iorata na namin. In our relationship, He first, siya ba yung center sa atong mga relasyon? We rather obey God than men. We rather obey His will than our feelings, our personal persuasion. Ba't kailangan tayo? So, it's a very fine line nga usahan mo yung tangaan,
kabubuton is Ginoo, kay everything's smooth, everything's fine, everything, wala yung problema. Karon pa na. Kung mabot na kaning bagyo sa kinabuhi, pag-abot mo sa laot, signal number 5, panday ka. Di ba? Yan tanan na disobey sa Ginoo, muaging yung grabe bagyo. Murag si Jonas. Wala akong tatoy pag-asa forecast. Pero, when Jonah disobeyed God, naikwento niyang bagyo nga di kagwanta. Pati ko ng mga expert na mga crew, di na nag-ampos na sa tanang Diyos. In Acts chapter 5 verse 29, we'll rather obey God than men. Daniel 3:28, that's a story, may tungod sa tinutulog ang mga higala. There are 3 friends, Shadrach, Meshach, and Abednego. They were convinced to bow down the statue of the king. Pero wala sila to bow down. Mingon sila nga, king, kung luwasod man nagdili, dihil mo yukbo ng imong statuang gihimo. And God protected those who obeyed His will. Muna usahin nato, bakit? Mura o, ang ato muna kung usahin ko sa Ginoo, kasi pupunta ko sa alanganin ani. Basin o, biyaan ko sa Ginoo, igor ako ginaton, o asa ko taman. No. That's not God's idea. That God puts you in a situation, that is His will, and then He will leave you, He will forsake you. No. Iyakan ko ba nan? His will takes you to the place na asa ngayon ang kabubuton niya. Amen ba? So, dili ka mahandok mo yung kang nalun, magulilyaso mo ani. Mas magulilyaso pa na imong maguling plano kaysa plano sa Ginoo. Buksan ang ginahanglan mo sa aligtas sa Diyos, sa tanan na itong mga plano. May tungod sa panalapit, may tungod sa atong mga tinguha, o sa atong relasyon. Di man po ta usahin mo makapaabot. Nahibalot ka sa kabubuton, pero dili ta makapaabot sa panahon. Murang wala ihapon. Ang uban po mo obey na ko, pero unya na. Now, hindi man na daw, kanara ba usahay ang ekspresyon na ito nga maingon ka na, Carl, paglaban na, example na ni Carl, ay hadok. Maingon na ka sa ganun ito, karon na gabi eh. Dili man karon na. Sa Cebu, pag karon na yun. Ang sa ato diri, karon na gabi eh ay. Karon ng udto, karon ng hapon, dili na karon. Basta unya-unyaon. So obedience is not obedience until you obey. Delayed obedience is disobedience. Delayed obedience is disobedience. Ang nananglangan na mo yung nga karon na o matiguang na to, karon na makahuman na kong anak, karon na o magkatrabaho na kong maninuod na dito, kadili na pagsugot. Kaya delayed obedience is disobedience. Busa na we must make put God first in our schedule. So in our finances, in our interest, in our relationship, in our schedule. Si David, ingon siya, dahil po ikaw mag-ampo ako, buntag po to og hapon. Meaning to say, within his schedule, he put God first. Amen. Una-una ang Diyos. Na-added ang Diyos. Na-sentro ang Diyos in our troubles, pamatanan. Do we put God first? Nasa diyan nata sa crisis, nata sa dilema, nata sa pagpili kung siya maayo o pili. Pamutang mo ba nato ang Diyos? Mananghin ba niya sa iyang approval? Sometimes the approval of man is disapproval to God. Ang pag-approve sa tao, usahay, disapprove na sa Ginoo. It seems good to us. Sometimes it not seems good. The Bible says there's a way that seems right, but the end thereof is destruction. It seems right, but it's not right. Seems right lang. Murang insakto, pero hindi pa na insakto. Murang tinood, pero hindi na mao ang tinood. So, how we will put God first in our troubles?
Proverbs 3:6 ng Ginoon, "In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success." The following verses says, "And don't live in your own understanding." In the Message translation says, "Don't assume you know it all." Assuming magutang mas na kayo balo sa Diyos, that's why we don't put God first. We thought we are smarter than God. Bright pa ta sa Diyos, muna usahay nga mas pag-una yun o magpatuman yun ang atuwa-tumon kay we thought that we know it all. What ang kabalo? Kaya ano ang Diyos ang iyang tinanawan? He looked from the end to the front. Kita-gikan sa tubangan tayo mo sa ulay, di pa nga makita ng kaulayan. Usapot God first kasi nasayod sa kaulayan. Imo siya I am the first and the last, and beside me there is no other God. Ang kining paghasalig sa Diyos o paghimo niyang labing una, buti pasabot ni Inay so, wag na kailan ng Diyos. There's no other God beside Him. There's no other individual or person or something in between that comes in between you and God. Kung sa malipayon katong mga tao na nisalig sa Ginoo when they put their trust in God now. Atong yung sumpayan now. You must put God first now. Ngayon sabi mo, ayan na, paulahi kita po ng Ginoo kay lagi, kaya sinabtunaw na ng Diyos, buutang ng Ginoo, di ako sanat na ng mga kamaturan, nga pagkabuutang sa Ginoo, pwede rin ako, sabot na na siya. O niya, musabot lagi. Pero magkalisod-lisod na ka, aw, tanang tagin sa iyong adjust, alag-alag man ng Diyos. You adjust to your own mistakes. Nahitabo na, nangyari ang nangyari. Paano na? So we need to put God first. Amen. Signs. Nga itong mga tao na walang nila giuna ang Diyos. Mga sign. Kung sa'y sign, walay gana mo simba, way basa-basa sa Biblia. Way gana mag-ampo, pero gusto o mga tubag sa ilang iampo. Maka-istorya, bisan unsa, pero way ka-istorya, basta Biblia. Pag grupo-grupo na, pasa ko pre, di ko katumpay ana. Way gana makikuban sa mga Kristuhanon, pero sa laag aktik tayo. Sige kita kasayop sa uban, pero dili kakakita sa imong sayop sa kaugalingon. Maayo lang sa trabaho pugihan, pero sa simbahan tapulan. Sa trabaho, eskwela, way absent, pero sa simba talag sarang present. Unay sa akin, pipila pa na, abot ko 100. So, asa man diyang dapita makaigsunan, makaimong nga, we put God first. Kung ikaw ni, ayaw kasuko. Bawal ang magalit sa preacher. Ang ato timanan, makaigsunan, nga di barlo, di mahal ka sa Diyos. Now, how to trust God now? How to trust God now? In Matthew 6:33, English translation, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Una, papangitang dingaringan sa Diyos, o ganyan pagkamatarong, huwag ng tagang mga butang ikadugang ra. In the contemporary translation of Sikwano, it says, "Busa unahan ninyo ang papasakaw sa pagari sa Diyos, o ang pagtuman sa ikabubuton, o ihantang gayot niya ang tanan ninyong nagtitinahanglan." Matthew 6:23. Atong sinsilyohan, atong taksa-taksaon, magkaisunan mo ni ang gilingon. Unaha, sa atong patagay o pagtagad, hatakig labing importansya. O niya, paharia, mo niya paagi na tipunan ni nato ang Diyos. Paharia siya, pasako kailangan sa iyang magbuot. Ayaw pagbuot-buot, kundi siya diyon ang magbuot. Ang hari gani pagmusulting, kinahanglan diyon patuman. Wako na ang that's the job of the king. When the king declares, the king must be obeyed. And once we follow Jesus, our king, kinahanglan, he must be the real king. Nunahon nato siya. Paharion nato siya. Unya, sundo nato siya. Aron di ka malimot, follow the acrostic, UPS. Unahon, paharion, sundon. Sa diya na imo siyang sundon, makaigsunan, sigurado ko you put God first.
sigurado ko, na hindi mo kinabuhi una sa tanan. Ang Diyos ang una ni mong itagad. Idugang radayon niya. The promise is, all these things shall be added unto you. Alkansi dili. Dili. Pag mauna ka, unahon ito ang Diyos. Kung mabunin atong unang-unang ko, pag unahon nato ang Diyos, alkansi. Kung pa, kung unahon, bahalag na nga alkansi na, may una niya akong tagalan siya. Okay? Dineclare na niya akong nga auki na. Ang nagkaigsunan, sidyata. Mark chapter 10, doon ay usa kasugilan ng magkaigsunan. May tungod or may sulti ni Ginoong Isos. Okay? May kong si Isos kanila, sultihan po kamo nga mubiya sa iyang panimala, yung isoro, ginahan, gamahan, mga anak, mga umat. Tungod ka na ko, o tungod sa maayong balita. Dawat og labi pangdaghang kinini kinabuhi ang makadawat siya, ginatos ka mga balay. Mga igsuon, mga inahan, mga anak o mga umabisang tuod sa mga lutuson siya o sa umabot na panahon, makadawat siya sa kinabuhi tayo. Double compensation. Here and there. Here on earth, we receive the blessing. Hundredfold. He will receive hundreds of houses. Is it figurative or literal? It can be both. In my life, I have received lots of houses, I give it away. Pero maka-explain mo rin tinuod. Sa dihan, una-una ito ang Diyos, God will rewards us all this earthly blessing. I receive cars, nakadawat ko pa ng sakyanan. Is it out of obedience? I receive it because I obeyed. And the Lord touched those people and they obeyed God to give it to Pastor Alex. So, what's the problem? Alkansi dili. Ang pagsunod sa Ginoo ato unang unahon dali sa alkansi dili. Alkansi, sayop ka. Kay wa ka kabasa sa Biblia nga kung unahon siya ang tanan mga butang igadugan ra. Unya kung sa pagkirtingang kiningon, makadawat ka mo daghan pa mga butang igalibutan na kung ingon man sa panahon sa malabot kinabuhi kayo. Ganansya alkansi. Is it a lose or gain? Advantage or disadvantage? Waste or it's a beneficial? Ako una kusik-kusik ka namin simba. Kusik-kusik rin sa tukuras kay naparami at tuko, naparami suroy, naparami. What did you lain time? Nanong sa isa kining trabaho, di man tamahan. Mahantog man tamo absent, pero sa simba, sayon na nato na, kay si Lord mo adjust ra. Si Lord na lang pwede mo adjust. Kay buutan kayo siya. Dili kilalgan si Ikso. Ang paghimo kanya nga una sa tanan, if you put God first, it's no alcance. Hindi alcance. Kundi usani ka kanan sa Ikso. Usahay po ang pamilya mo mo cross sa imong tinguha sa pagsunod sa Ginoo. Na what may sayok igsuon nga tagdo ng pamilya kay kung dili ta mo tagad sa pamilya na po pamagkunutas ang believer o nag-ingon ko ng Bible na siya dili mo tagad sa ibilikanan, wala kung may pagtahod sa ibilikanan, tagdo na to itong pamilya. But not to the extent nga atong himuong priority ang atong pamilya kaysa Diyos. Kaya kung mahimo na itong priority ang Diyos, pati atong pamilya, maapil sa panalangin sa Diyos. Kung saan nalilitamahan ko. Kaya kung saan nakapaagi, mapanalangin na itong pamilya, pinaagi pagsugod ka niya, na sa pagsugod na ito niya, damay ang atong pamilya. Pero di mo ka musugod, damay po. Damay-damay na niya. Muli magkaigsunan, dako ang imong kabahin sa inyong ikaw mo, alaga, musik ba sa Ginoo. Amen? So, dili yun alkansi. Dili yun alkansi. Kaya ang pag-una ni mong tagad sa Ginoo, if you put God first, now, himuon mo siya na priority. Himuon mo siya na nag-demonstrate kag laban yung loyalty. And you're positioning your life with power and purpose once you put God first. Put God first. Una na kag Diyos. Di ka mo, ayaw pag yung narwa na panahon ka ng simba. Okay, busy kayo po sa atong eskwela. Itaga ang oras. Usa nga gamita ang oras na mahimong mauna siya. Okay.
Usahay, dili na ito siya mauna kay tingali pulang ang atong pagkilan. Dili din sa Diyos nimo. You have other gods called idols. The Bible says, Exodus 20 verse 3, you shall have no other gods before me. Ayaw ka mo pagpatulog lang ang Diyos, gawas ka na ko. Ayaw simba lang ang Diyos. Ang Diyos pagkaigsunan dili na sa estatwa. Money, career, ambition could be your God. Busa pagkaigsunan, watch out that there's no other God beside our God. And then, wala na laing God, di mo laing ng Diyos, ngayon simbahan ng Diyos naman yun. It might be also your health could be your God. Your sickness could be your God. Could be a hindrance to worship God because you have a painful knee or whatever. As long as you can bring that body to the house of the Lord, you're showing you put God first. Hangtod kung naguyod ka na mong lawasan para sa pagsimbas ka, gamitan nila. But never na maingon ka gamay ng sakit ng ingron kung yan pagkagkas pa rin na kamusimba. Na alam mo na dapat na excuse, pastor, rin sa kumaan na simbahan, kay daghan ko kaspa. Muna na siguro taho nga nag-iyang i-oto-oto, kaya hindi mo naman siya marinig sa simba. Okay, the question about the priority of loving God. Okay? Priority of loving God. There's a priest, there's a rabbi, a teacher, and he asked Jesus, what's the most important thing that I must do? Jesus answered, the most important thing is, first, he pronounced the Shema. Shema is a Jewish declaration which is this: Hear, O Israel, the Lord God is one God. Mauna ang Shema nga declaration. But watch out the following verse. It says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Okay? Namatahan na pagkaraparong inon kining magtutudlo sa panahon ni Ginoong Isus, damutan na ni Isus. Masa may pinagagorta ni Isus? Yes, it might be true. It's an honest question because Hudiyo man have so many command, has so many rituals and ceremonials. But ingon si Jesus, tanan sugo na huiusan ini, love the Lord your God. How could you trust if you don't love? Nang kang mahigugma. Pero kinahanglan ang Diyos labing labaw ng atong higugmaon. Kung saan ang pagigugma, tibok na kasing-kasing. Tibuok na kalan, tibuok na huna-huna, o tibuok na puso. Mark chapter 10, Mark chapter 12, 29 to 30. Doon na po yung sa katao na gusto mo sunod sa Ginoo. Hingon siya, si Ginoong Isus, kung adunay tao, Lucas 14:26. If there's anyone who wants to follow me, and he loves his family more than me, gihigugman niya ang kaugaling pamilya labaw kay kanako, ang iyang asawa, mga anak, mga igsoon, ug iyang kaugalingon kay kanako, dili siya mahimo akong tinunan, dili siya makasulod kanako. So therefore, family, pwede na itong mahimo ng idol nimo, mahimo Diyos. Kana itong salita na ron na very popular, family first, I believe in that. But not to the extent that supako na lang nimo ang Diyos, ang priority nimo sa Diyos, tungkol sa imong family. Yes, family first. Pero not to extent you get out of the will of God because you want to provide for your family. Manulis na lang ka para sa imong pamilya. Kaya family first. Mubuhat na lang ka. That's an extreme example. Pero if we took it into our context, pag-eksonan, sabi mo nga na, narinig kasi ba tungkol sa ilang pamilya? Kaya, excuse pa yun na ako anong gan, kasi hindi ko makailang iyang mga anak kung sige na sa simpa. Hag-as! Nag-uwan mo sa bahay, hindi siya nakilang mo. So therefore, it's a lame excuse to say that I cannot serve God because of my family. If you love the Lord with all your strength, with all your heart, with all your being, serve Him, even in spite of the salvation sa iyong family. Verse 27 it says, sinisangkin sa nga dili ko sunod ka na ko tungod sa kahadlok na kamatayon,
Tungod sa kahadlok nga kamatayon, ang iyang kangatan dili mahimong akong tinunan. Tiyaw mo na. If you put God first, dili ka mahadlok mamatay. Dili ka mahadlok mamatay para kaniya kaganonan. Mga matay, mga kuntang tanan. Nagtuo ka, nagtrabaho ka, di ka mamatay. Nagtuo ka, kung mahimo makaabot ka, bisa ka sa di ka mamatay. Pero sa pagpangalaga sa Ginoo, mahadlok kang mamatay. Put God first. Amen. Ano ba dili mahadlok mamatay? Kaya po ka nagsulidlokod. Sa inang katibalas kanyan sa inang. May mga Filipino, they hired They were hired na mahimong part sa infantry, sa mga nasod. But we should not be afraid because once we serve God, God is our assurance that He will be with us. Kaya minsan pa man sa kamatayon, may naging puno ka. Sige ko din mo iksoni nga niya. Nakailasa sa Diyos, John chapter 3, diyan na babasa na ito ang John 3:16, in a conversation, hindi ko rin ang Jesus. And then, he was asking about the born-again experience. And he realized that he had not been into that experience. Explain me, Jesus. Unless you are born in the Spirit, unless you are born, you will not see the kingdom of God. Okay, so, after this explanation, we never knew any conversations later on. But it's very obvious na si Nicodemo has engaged a deep relationship with Jesus, even though he was a Pharisee. And then, fast forward, at the end of his life, nobody, no disciple, no relatives came to the sides of Jesus and asked for his body from the cross. Why nang limuha, kukuha niya ito? But he understood as a Pharisee na nagtingon niya ang Bible, cursed is the one who hung on the tree. Di maayo ang dunay magbitay dito sa kahoy sa dinilansan sa krus, kinalang iposol o ginubong. He asked for the body with Joseph of Arimathea. Never met before, maybe, o tingali dito siya sa coffee shop sa one time, nag-exchange sila siguro Instagram or whatever. And then these two agreed that we will put Jesus into the tomb. And Jesus was buried in the borrowed tomb. Gibutang si Jesus dito. And it was Nicodemo nga niunong sa kamatayon. Kiniya ko kalugan, paminaw sa mo. Pilagid ka ang muunong kuman mamatay si Pastor Alex. Ay padayaw ng buluhaton sa Jesus sa akin. Pilagid ka ang muunong ninyo. Siguro, uban ninyo, manabok lain. Ang uban tingalan ninyo, hindi na mong paluyoin mong simbahan. Pero si Jesus, nakita na to, giunungan din sa Nicodemo, bisagwa na siya sa iyang lawas. Niya, ato na siya sa luganan, si Nicodemo nagplastar hangtod sa iyang kamatayon. To accomplish the purpose, nga unsa ang i-prophesy ni Jesus, na He will be crucified, He will be buried, and in the third day, He will arise from the grave. Nicodemo completed that because he put God first. Amen? He understood the will of God. In spite of the fact na siya usa ka Pharisee, lutoson siya, but nasayod siya. Kinahanglan na iyang hinumaon ang iyang nailhan na maluluwas ang Diyos kamatayon. You must love the Lord our God above all else. Higumaon na to ang Diyos, nabaw pa ni bisang insa. Kanang kanta bitaw nga kunin mo ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Dapat sa Diyos ka na. Dili na sa tao. If you sing that song, young people, idolatrous song na siya. Kunin mo ang lahat sa akin, but wag si Jesus. If I got Jesus, everything will be okay. Amen? So kung sa hindi ka mabalaka, magkaitsunan, kung unsa ang dagan sa kalimutan, ang basta ang importante na nato si Jesus. We put God first. Pili mo ba mo ang Diyos? Musugot ka ta, na bisan maunsa man ang dagan sa anong imong kinabuhi. Basta naa si Jesus. Mubiya ka ng tanan, mawala ka ng tanan,
Apan si Jesus ang nagpabilin, kaya siya ang tinugdan. John 15 says, I am the vine, and you are the branches, and my Father is the vine dresser. If God is our source, who cares? Kung siya ang atong tinugdan, hinugdumi sa katapusan ni mo, gininhawa ka ng imong kurso, dininak mo, at nimo kaluwasan. Sa katapusan ni mo, gininhawa ka ng mahal ni mga tao, dinig na mahimong masaligan. Ulihan ka lang. Pag mamatay ka lang. Sa katapusan ni mo, gininhawa ka ng imong kagkanan, dilig na mo, imo magamit, magasulod sa langit. Make Jesus God our priority. Put God first. In our giving, mga kaigsunan, put God first. Nga siya sa tanan na itong unsay kinahanglan na atong itugyan. And one thing na kinahanglan naman sa Diyos, nagsugod siya sa your possession, ang imong kwarta. Wala na siya magayong sa imong kinabuhi anak gani na atong inatag. Pero doon na yung sa kaistorya, mga kaigsunan. Usa ka babae, usa ka balo. There's a story of widow went to the temple and gave his last time, his last offering. Jesus observed how those people gave, and he is Jesus sa paghatag sa mga. He was Jesus, these people are offering their money out of their surplus. Gikan sa ilang sobra-sobra. But this lady over here, this widow, gave out of his own what left from her. Pero I was caught with this attention, with this verse. My attention was caught with this verse. Naging mo na, and she gave to live. Atong tanaw. Kasi mo yung makaka mas pastor. Dahil ang ihulog sa uban, sobra sa ilang bahandi. O rin observation niya, Jesus. Apan, bisan sa kakabos, sa byuda, kanining maong byuda, mihatag sa tanan na iya, ihatag ang tanan na iyang isaligan, aron mabuhi. Kanawa? She lives to give. And she gave to live. Ang iyang paghatag, mabuhi ang aron siya mabuhi. Ingani ang atong mindset. Pag muhalag ta, may mga patay, impas, pagbayad, o kurintin, wala na. Puro ako naghatag ka ng Ginoo, put lang ko ini. Ang mindset na ito na. Pero ang mindset na ni Judah, ingon siya, iyang gihatag ang tanan, aron mabuhi. How come? The Bible says, do you remember Luke 6:38? Give, and it shall be. Give, and it shall be. Press down, shake it together, running over. Then shall give unto your bosom. Okay? Hatag kung ikaw paghatagan. The principle is, sabihan din kita mo hatag, tunay mo sumbalik na to. Okay? Tunay mo balik na to. Kaya he who sows sparingly will reap sparingly. Siya nga nagapugas ng daghan, mag-aani yung daghan. Siya nga nagapugas ng biyutay, mag-aani yung biyutay. That's the principle. And this woman understood the principle. If she put God first, she give to live. And to live is to give. Gets na to. Wala ko pang langhap na nagbuban. Okay? Pero at least, nasabtan mo na to. Okay? So, if we put God first, alkansi nili. Dili yung alkansi. Kung ito galing mo yung kinabuhi sa Diyos, himo niya pa mas maayong kinabuhi ang imo maangkot. Kung imong ihalad ang pinakamaayon mo sa Diyos, mas daghan pa ang imo maangkot. Ina po pagkakon ako na nasinatian. Nasinatian ako ang kaigsunan. Kanang mo ka nga makadawat o daghang balay, tama na ginakuban sa pagsaway. Kaya wa pa sila kasulay, nga muhatag ka o balay, manimuha ka makahatag o balay. Daghan na taga-tagaan o balay. Hindi ino-order na dito sa Europa, kay mahalon mo na siya. Pero at least, dool-doora, Smoky Mountain, Landville. Pero nakagapon tayo nakatungkot na piling, how could God do it with a poor pastor
usa ka pobreng pastor, way nahut nga pastor, pero ipanalanginan sa Dios. How could it be? It happened because the Word of God is true. The Word of God is reliable. That if you put God first, everything follows. Everything falls into place. Amen. So katong mga mahinaway, tama na kisasaway, kaya huwag nang kasuway. Usa, suman, sulay ninyo. Put God first. Amen? Put God first. Lay it down before the Lord. Lord, mo ni akong pag-isyo, mo ni akong kinabuhi. Mo ni akong plano, but I will put you first in my plan.